In this video, we're going to discuss about element argument. So sa element argument, ang gagawin naman natin, magpuprove tayo ng statement involving sets na gagamitin natin yung mga element ng set. Okay? So bago yon, kailangan natin i-recall yung mga dinefine nating definition last time. Okay? So in our last video, dinefine natin yung intersection of two sets. Ang sabi natin, yung x element of A ay x element of A and x element of B. So, yun yung definition ng intersection. Okay? And yung gamit natin. And then for A union B, that is x element of A or x element of B. Pag naman subset, yung x element of A implies x element of B. Pag equality, if and only if yung gamit natin. No? Ibig sabihin, laman ni A, laman ni B. Laman ni B, laman din ni A. Or pwede natin gamitin to yung A subset of B and B subset of A. So, meaning, subset nila ang isa't isa. Kapag naman A complement, so dapat nasa loob ng universal set and hindi siya element ni A. At pag sinabi natin X is not an element of A, that means not X element of A. So, magagamit natin to sa proving mamaya. Okay? Next. Yung x element of power set of A, ibig sabihin yan, yung x ay subset ni A. Okay? Kasi nga yung power set, di ba? Define natin siya. Siya yung set na laman niya yung mga possible subsets of A. Now, yung A cross B or yung Cartesian product, so ito yung definition natin dyan, di ba? Dalawa yung ordered pair. Dalawa yung elements na x, y. Okay? X element of A and Y element of B. Then, relative complement or difference of two sets, we have X element of A and X is not element of B. Kasi nga, di ba, A intersection B complement siya. Yung meron kay A na wala kay B. Yun yung A minus B. Then, Boolean sum, A plus B, that is just the union of A minus B and B minus A. And then, gagamitin natin yung rules of replacement or let's call it as RR. So, diniscuss ko to sa ibang video sa playlist, yung fundamentals of logic. Okay? So, it talks about propositions. No? So, gagamitin natin yung rules doon. And then, we have rules of inference then doon din sa fundamentals of logic. Or let's call it as RI for rules of inference. And then, we have STR. Okay, but minimal lang yung gamit natin dito sa STR, no? Kapag no choice tayo, no? Yung STR or set theory rules, so doon na natin siya gagamitin. Kasi nga dito sa element argument, ang goal natin is mag-prove ng statement in other method as other than STR. Okay, kaya magpo-prove tayo using elements. Okay, so now, so let's have a problem. Number 1. Let's try to prove this statement. If A intersection B is empty, wala silang intersection, disjoint sets yan tawag dyan, then A minus B is equal to A. So dito na-imagine na natin siya, no? Na kung disjoint sets to, wala silang common element, so wala tayong ima-minus kay A. No? Walang element na ibabawas kay A. Kaya ang matitira, yung buong A lang mismo. Okay? But we have to prove that. Okay? And let's prove that using element argument. So let's have a proof. Okay? So dito, i-assume muna natin para mas malinis. Ito yung ating hypothesis. A intersection B equals empty. And then we have to show that A minus B is equal to A. Para clear kung ano yung goal natin, no? And to show that A minus B is equal to A, pakita natin na subset nila ang isa't isa by definition of equality. So, papakita ko na yung A minus B ay subset ni A at yung A ay subset ni A minus B. Okay? So, meron tayong dalawang case dito. Sa case 1, ipapakita natin yung A minus B ay subset ni A. Okay, so let X be element of A minus B. So kaya siya tinawag na element argument, true elements ang ating magiging proving. Ipapakita ko na kung yung X ay element ni A minus B, dapat yung X ay element din ni A. Para masabi natin na yung A minus B ay subset ni A. Okay, now,
So, gagamitin ko yung definition ng relative complement. So, by definition of relative complement, kung yung x ay element ni A minus B, ibig sabihin, yung x ay element din ni A intersection B complement. Okay? Next. Intersection siya, involves intersection, so gamitin ko yung definition ng intersection. By definition of intersection, so this is x element of A and x element of B complement. Okay. Now, so dito sa dalawang conjuncts, ang kailangan ko lang yung x element of A. Kasi yun lang yung kailangan kong i-prove. Okay, kaya pipitas lang ako sa dalawang conjuncts na yan. Yun yung rule ni SIMP. Kung natatandaan nyo yung SIMP sa rules of inference dun sa fundamentals of logic. So dito, kumukuha lang tayo ng isang conjunct, yung kailangan lang natin. Okay? Yung x element of A. So as you can see, x element of A minus B, napakita natin na yung x element of A. So, yung A minus B ay subset ni A. So okay na yung case 1. Case 2 naman tayo. Case 2. Kailangan nating pakita na yung A ay subset ni A minus B. So, mag-let naman tayo. Let X be element of A. So, dito, gumamit tayo ng assumption. Okay, so, yung hypothesis natin, A intersection B is empty. Ano ibig sabihin nun? So, since yung A intersection B is empty, then, yung X, ano siya? Hindi siya element ni B. Element siya ni B complement. Okay? Bakit sa tingin nyo element ni B complement? Kasi, wait. Sige, tama. I-go na natin yan. Kung yung X ay element ni A, yung una, at yung intersection nila ay empty, wala silang common element, hindi pwedeng element ni B yung X. Tama? Hindi pwedeng element ni B yun. Kasi pag element ni B yung X, intersection nila yung X. Okay? So, kaya, yung X, element siya ni complement ni B. Okay? Now, kung element siya, ipag-ano natin siya, ipag-conjunct by conjunction or conj ng Ri. Siguro mas maganda reviewin nyo yung rules of replacement. So, X element of A and X element of B complement. Okay, and then by definition of intersection, we have X element of A intersection B complement, and by definition of RC or relative complement, X element of A minus B. And yan yung goal natin. So, A is a subset of A minus B. And since A minus B is a subset of A at A is a subset of A minus B, therefore, A minus B is equal to A by definition of equality of sets. And this is done. Okay? So, yun. Let's have another problem. Number 2. Let's try this one. If A union B is equal to B, then A intersection B is equal to A. So, ito naman, i-assume natin, okay, so for our proof, i-assume natin na yung A union B is equal kay B. And kailangan nating ipakita na yung A intersection B is equal to A. At para mapakita natin yan, ganun uli, by definition of equality of sets, pakita natin yung A intersection B ay subset ni A at yung A ay subset ni A intersection B. So, meron ulit tayong dalawang cases. Case 1, let's make it case 1.
pakita natin na yung A intersection B ay subset ni A. Okay? Now, ilat natin na yung X ay element ni A intersection B. We have to show that this X is also element of A. Now, by definition of intersection, this is X element of A and X element of B. So, ang kailangan ko lang X element of A. So, gagamit na naman ako ng sim ng Ri. So, kukuha lang ako ng isang mahalagang conjunct at ito yon, yung X element of A. Now, as you can see, napakita ko na yung X element ng A intersection B is also an element of A. So, yung A intersection B is a subset of A. So, okay na tayo sa case 1, punta tayo sa case 2. For case 2, ang goal natin, yung A naman ay dapat mapakita nating subset ni A intersection B. So, mag-let ulit tayo, let X be element of A. Now, gagamit ako ng idem. By idem, may dalawang idem. Yung kay rules of replacement, tsaka kay STR. Pag kay STR, X element of A intersection A na lang yan. Madali na lang. Pero, as I said, iiwasan ko yung paggamit hanggat maaari ng STR since diniscuss na natin yung rule ng nung sa STR, proving using STR. And this is another method of proving a particular statement, okay, using element argument, no? So, ngayon, ang gagamitin ko yung kay RR na lang. So, minimal lang yung paggamit natin ng STR. So, by ident ng RR, ang gagawin ko, X element of A and X element of A. So, saka ko na lang sila ipag-intersect siguro, no? Kung gagamitin ko yung intersection. But, before that, mag-a-add na lang ako. Kasi ang goal ko dito ay, A intersection B. Hindi yung, other set. And hindi mo naman mapag-i-intersect to. A intersection A, magiging idem lang yan. So, mag-a-add na lang ako ng bagong set. So, by addition, pwede yun, addition from Ri. You can review rules of inference. Pwede tayo mag-add ng isang statement. Basta ang gagamitin nating logical operator ay or X element of B. Okay? So, yan. Now, sa addition, after ng addition, let's use definition of union. Kaya ako nag-add, no? Kasi sa union, or ang kailangan. Okay, so by definition of union, magiging X element of A and X is element of A union B. Okay? Bakit ko naman ginawang A union B? Ang kailangan ko ay A intersection B. Kasi, magagamit natin yung assumption dito. Ang ating hypothesis, A union B is equal to B. So, kung yung X ay element ni A union B, ibig sabihin, from assumption, we have X element of A and X element of B. So, dito, gamitin na natin yung intersection, definition of intersection, we have X element of A intersection B. Okay, so nakuha na natin X element of A, napalabas natin ay X element of A intersection B. So, A is a subset of A intersection B. So, by definition of equality, therefore, A intersection B is equal to A. Okay. So, yan. Lagyan natin ng konting twist. Ihalo natin yung power set. Okay, number 3. If A is a set, let's prove power set of A intersection B equals power set of A intersection power set of B. So, try natin yan.
may power set na. Okay? So dito, pwede natin gawin 2 cases pa rin. Pakita natin na itong left side ay subset ng right side at or yung yung right side ay subset ng left side. But masyado siyang mahaba. Ngayon, i-observe nyo to. So kapag ang mangyayaring sitwasyon ay, let's say, meron tayong case 1, case 2, kapag by subsets, no? Kung yung case 1 ay parang reverse lang ng process ng case 2, yung case 2, reverse lang ng process ng case 1 sa proving. So instead of dividing them into 2 cases, ang gawin na lang natin, gamitin natin yung if and only if. Okay? So yun na lang yung gamitin natin, gawin natin siyang biconditional. Para isang case na lang, isang bagsakan na lang, no? So try natin. Let X be element of the power set of A intersection B. At kung element siya ng power set, this means X is a subset of A intersection B by definition of power set. Okay? Now, pag X ay subset ni A intersection B, ang ibig sabihin niyan, yung X subset ni A and X is subset of B by definition of intersection. Siyempre, yung A intersection B mas maliit kaysa kay A tsaka kay B kasi common elements lang yung laman ni A intersection B. Common elements lang ni A and B. Subset niya tong X, malamang subset din siya ni A tsaka ni B. Okay? Now, kung yung X ay subset ni A, ibig sabihin, by definition of power set, yung X ay element ng power set of A. And same idea dito, yung X ay element din ni power set ni B. Okay? By definition ng power set. Okay? So, wala pa rin mali sa paggamit ng biconditional. And then, this means yung X by definition of intersection, so this is element of P of A intersection P of B. By definition of intersection. And as you can see, X element of P A intersection B is if and only if X element of P of A intersection P of B. So therefore, yung P A intersection B is equal to P of A intersection P of B. Okay? So by the way, itong equality na yung paraan na to ay itong definition ng ginamit ko. Ito yan. Ito. X element of A if and only if X element of B. Okay? And ginagamit natin siya kapag, let's say, ipoprove natin P A intersection B is subset nito ng right side. Ang magiging flow natin ay ito pababa. Ngayon, kapag yung case 2 naman, ang magiging flow pataas, pabalik. Okay? So same lang ng mangyayari, pero papunta yung case 1, pabalik lang yung case 2. Okay? So para hindi na mahaba, gamitin na natin yan, yung biconditional. Okay, so pero hindi natin siya palaging nagagamit eh. May mga senaryo na hindi siya pwedeng magamit. Halimbawa ito, yung number 2, hindi natin siya magamit kasi hindi naman sila same ng paraan ng pag-prove. Itong una, yung case 1, hindi tayo gumamit ng assumption eh. Pero sa case 2, gumamit tayo ng assumption. Okay, kaya ang nangyari, hinati ko sa case 1, case 2. So, ganun din sa number 1. Okay, so nangyayari to kapag reverse lang yung nagiging process ng proof ng case 1 and case 2. Okay, so, pero sa ganyan, paano natin malalaman, no? Kumbaga, kailangan advance yung thinking natin kung gagawin natin biconditional o hindi. So, dun papasok yung trial, no? Trial and error. So, pwede nyo itry kung kaya muna ng biconditional, pero kung hindi,
Okay, wala tayong magagawa kundi ihatiin siya ng dalawang cases. Okay, so let's have another example, number 4. Let's try to prove A intersection B complement equals A complement union B complement without using De Morgan's law sa STR. Okay? Without using, lagay natin, without using De Morgan's law ng STR. Yung sa STR ang bawal, pero yung De Morgan ng rules of replacement, pwede. Okay? So, yun. Let's have a proof. So, let small x na gamit ko dito capital X kasi set din naman yung laman ng power set. Okay, so let x be element of A intersection B complement. Okay, if and only if, by definition of complement, X element of U and X is not an element of A intersection B. So, kailangan maingat tayo dito. By definition of complement. Okay. So, mag-ingat tayo dito, no? Huwag nating basta-basta gagamitin agad. Ano ba, X not an element of A intersection B. So, gagamit kagad tayo ng, let's say, ilalabas kagad natin tong element, no? So, maguguluhan tayo pag ganon. By the way, I mean, wag tayong gagamit agad ng ng definition of intersection X kasi pag sinabi X is not an element of the intersection, dapat hindi siya element ng kumbaga, hindi ibig sabihin nun hindi siya element ng both, no? X is not element of intersection, pwedeng element siya ni A pero hindi siya element ni B. Pwedeng element ni B pero hindi element ni A. Okay, kaya hindi ko pwedeng sabihin na X not element of A and X not element of B. Magiging OR siya. Okay? So, pero, meron naman tayo dito para maging okay yung process. So, we have X not element of A if and only if not X element of A. Okay? So, dito, dapat maintindihan natin maigi to, no? Yung X not element of A if and only if not X element of A. Tinutukoy nito yung mga hindi laman. Okay? Pag ine-negate natin, mga hindi laman, malamang laman na siya. Okay? Itong not X, ito yung mga laman. Okay? Pero yung mga hindi X, hindi not X, yan yung mga hindi laman. Diba? Mas gumulo. Okay? So ngayon, i-convert ko muna from X not element of A, gagawin ko muna ng not X. Okay. So this is X element of U and not X element of A intersection B. Okay. Now, bakit ko ginawang ganyan? Para magamit ko yung intersection. Okay? Kasi, dito, kapag ginamit ko na kagad siya, magiging OR. Kung yung X ay hindi element ng intersection, posibleng element siya ng isa dun. Okay, tama? Kasi pag element siya ng isa dun, tapos yung isa hindi niya element, ganun pa rin, hindi siya element ng intersection. Okay? Now, ngayon, kapag sinabi kong itong not X na to ay element ng intersection, sigurado tayo, by definition of intersection, na yung not X ay element ni A and this not X na to ay element ni B. Okay. By definition of intersection. Okay. Now, ang gawin natin dito, magdi-DM tayo. Ilalabas natin si not X.
So this is X element of U and not, ito magiging X element of A or X element of B. Okay, by De Morgan's ng rules of replacement. Okay? Now, this is X element of U and pwede natin gamitin yung definition ng union dito. So, not X element of A union B. Okay? So, by definition of union. Okay? Now, so kapag ganyan, not X element of not X element of A union B. Ano ibig sabihin yun? Okay? Inenegate natin to, yung X element ng A union B. Anong negation niya? Kung yung X ay element ni A union B, ibig sabihin yung X ay hindi element ni A union B. Yun yung magiging negation niya, no? So this will be X element of U and X not an element of A union B. By definition of negation, no? Now, so dito, hindi ko rin magamit uli si union kasi mag-end. So yung ginawa natin kanina, eto, ililipat ko yung not element, gagawin kong si not X. Okay? So this will become X element of U and not X element of A union B. Okay, so parang, sorry, hindi mo ba binalik yan? Parang binalik mo sa taas. Okay, so dito kasi, yung nilabas natin yung not X. Okay, nandito na siya sa labas. By De Morgan's. Tapos, yung gumamit tayo ng universe, yung tinutukoy na natin not yung buo eh. Not X element of A union B. Okay, kaya, ang nangyari, naging ibig sabihin nito, yung X ay hindi element ng A union B. Okay? And then, binalik natin sa, dinefine natin kanina. Kung yung X, ang tinutukoy na X dito, ay yung mga hindi element ng union, ibig sabihin, yung not X, yun yung mga element ni union. So, dun lang papunta yan eh. Dalawa lang pagpipilian. Okay? Kung ang tinutukoy lahat ng mga hindi elements, ibig sabihin, yung mga hindi X, sila yung mga element. Okay? So, dapat magets nyo yung idea nito para hindi tayo malito sa proving. Okay. So, next. Now, so bakit ko ginanyan? Kasi, i-distribute ko ulit. Gagamit na naman ako ng definition ng U. Okay? So, mangyayari, this will become X element of U and not X element of A or not X element of B by definition of U. Okay? Now, since we're talking about X, so ibabalik ko siya uli. Balik-balik, no? So, magiging X element of U. Kasi hindi ko magamit eh. Hindi ko siya, tawag doon, X not element of A union B. Hindi ko pwedeng sabihin na, dito ay paliwanag ko lang to. Kung yung X ay hindi element ng union, hindi ko pwedeng sabihin
na X is not an element of A or X is not an element of B. Kasi kung hindi, yung isang element ay hindi laman ng union, ibig sabihin wala sa dalawa yung may laman dun. Kaya instead of or, magiging N siya. Kaya I have to define this not element to be not X. Okay? Ang kukunin ko yung mga element. Okay? Ito, mula sa hindi element, hindi ko kailangan ng mga hindi element ni union. Ang kailangan ko yung mga element ni union. Kaya ginawa kong not X. Ayan. Yan yung mga element ni union. At kung element siya, by definition of union, ayan, not X element of A or not X element of B. Okay? Next, medyo malalim pero sana nakukuha, no? Or hindi nalilito. Next, not X element of A. So ito, ang tinutukoy nito yung mga not X. Okay? Kaya, yung mga X, yun yung mga hindi element. Okay? So ibig sabihin, yung mga X dito, yun yung mga hindi element ni A. Naka-general siya, kaya wag kayo mag-iisip ng mga example. Dalawa lang ang tinutukoy, yung element at yung hindi element. Kung si not X ay element, si X ang hindi element. Okay? Now, ganun din dito. Or, X is not element of B. Okay? Now, bakit ko ginawang ganyan? Kasi, as you can see, meron siyang and tsaka or para ma-distribute ko. Okay? I-distribute ko yan. So, this will become X element of U and X not an element of A or X element of U and X not an element of B. By distribution, kaninong distribution ang ginamit ko? Sa RR. Okay, kasi hindi naman sa ano yan, hindi naman mga ano lang. Kumbaga, X element ang gamit natin, hindi lang siya set, no? Okay. So, yung kay RR ang nagamit natin dyan. Now, dito magagamit natin yung definition uli ng relative complement. Hindi relative complement. Definition ng complement. Okay? So, yung una, ang complement niyan, pag definition of complement, ibig sabihin niyan, yung X ay hindi element ng, yung X ay element ng complement of A. No? Okay? Si X ay element of the complement of A. Or, yung X ay element ng complement no B. Para naman dito. Okay? So, by definition of complement. And then, gamitin ko yung definition ng union. Ayan. So, gamitin natin yung definition ng union. So, this will be X element of A complement union B complement. By definition of union. So, ngayon, babalik lang yan kapag ito naman yung ipoprove natin. So, kaya, if and only if ito yung ginamit ko. Okay? So, as you can see, nakita natin yung, yung A intersection B complement if and only if X element of A complement yung B. By definition of equality, this will be A intersection B complement equals A complement union B complement. So this is now done. Okay? So medyo mahirap na yung challenging yung number 4. Okay? So lagyan pa natin ng konting challenge. Ihalo naman natin yung Cartesian product, no? So try natin number 5. Let's try A cross B union C equals A cross B
union A cross C. Okay, yan. Humalo na yung Cartesian product. Now, let's have a proof. So, by conditional ulit ang gagamitin ko dito. Parang dinistribute yung cross, no? Parang nagkaroon ng distributivity dito. So, ilet natin x, y be element of A cross B union C. So, this is, gamitin natin yung definition ng Cartesian product. Kung yung x, y ay element na itong cross product, ibig sabihin, yung x ay element of A and yung y ay element ng union. Tama? By definition of the Cartesian product or cross product. Now, kung yung y ay element ng union ng B and C, by definition of union, magiging x element of A and y element of B or y element of C by definition of union. Okay? Now, i-distribute natin to x element of A and y element of B. So, distribute natin x element of A and y element of B or x element of A and y element of C by distributive property ng rules of replacement. Okay. Next. So, balik natin sa definition ng cross product. Ano ibig sabihin kung yung x ay element ni A, y element of B? Ibig sabihin yung x, y element ni A cross B. Or, dito naman, ano ibig sabihin yan? Yung x, y element ni A cross C. Okay, by definition of cross product. And then, definition ng union, naka-or siya, so yung x, y ay element ni A cross B union A cross C. By definition of union. So, as you can see, napakita na natin, so therefore, by definition of equality of sets, yung A cross B union C ay equal kay A cross B union A cross C. Okay, so this is now done. Okay, so last example na. Marami na rin siguro to. So number 6. Let's say we have 4 sets, A, B, C, D. B sets such that A is a subset of C and B is a subset of D. So, lagyan natin ng konting twist pa, no? Ihalo natin si cross product at subset. Pero ito subset lang. Show that A cross B is a subset of C cross D. So, hindi na to dalawahan. Okay, isa lang. Pakita ko lang na yung element ni A cross B ay element din ni C cross D. Okay? So, for our proof, so, syempre, hindi na tayo gagamit ng ano dito by conditional kasi ano lang subset. So, maglalat tayo. Yung ano muna, yung assumption natin. Suppose, para clear, no, lagyan natin. Assume A subset of C and B subset of D. Tapos, we have to show na yung A cross B ay subset ni C cross D. Okay. Now, so ano ibig sabihin nito? Kapag element ni
A, dapat element din ni C. Dito sa assumption ha. Pag element ni B, dapat element ni B. Okay? So, ibig sabihin, if we let X, Y be element of A cross B, by definition of cross product, yung X ay element of A and Y is element of B. Tama? Now, from our assumption, kung yung X ay element ni A, dapat yung X ay element din ni C. At kung yung Y ay element ni B, dapat yung Y ay element din ni D. Tama? And, definition ulit ng cross product, definition of cross product. So, this means, X, Y is element of C cross D. Now, by definition of subset, we have A cross B subset of C cross D. Okay? So, that's all for the element argument.